Araling Panlipunan, Ikapitong Baitang. Ikalawang markahan, unang linggo, konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. Ang kabihasnan ay nakatutulong sa pagkakakilanlan ng isang nasyon. Marahil ay maraming tanong sa ating isipan tungkol dito at sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagsibol ng kabihasnan sa Asya. Saan nagmula ang mga unang tao sa Asya? Paano sila namuhay? Paano nabuo ang sinaunang kabihasnan sa Asya? Pinagmulan ng mga unang tao sa Asya at daigdig. Ayon sa mga arkeologo, ang mga nahukay na fossils at artifacts sa iba't ibang bahagi ng mundo ang siyang ginamit na pangunahing ebidensya sa pag-aaral ng ebolusyon ng tao. Ang fossils ay ang anumang tumigas na labi ng mga halaman, hayop at tao. Samantalang ang artifacts ay anumang mga kasangkapang ginagamit ng tao. Gayunpaman, mayroon ding dalawang aspetong pinagbatayan ang pinagmulan ng unang tao, ang biolohikal at kultural. Ayon sa ebolusyong biolohikal, ang pagbabago sa pisikal ng tao tulad ng paglaki ng bungo at maging ang paglalakad at posisyon ng katawan ay ang siyang pangunahing ginamit na batayan sa pag-unlad. Batay naman sa ebolusyong kultural, ang mga kasangkapang ginamit ng mga sinaunang tao ay ang pinagbatayan sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao. Ang kwento ng pinagmulan ng tao ay nagsimula sa teorya ng ebolusyon ng tao ng isang French naturalist na si Jean-Baptiste Lamarck noong 1809. Subalit, kulang ang kanyang mga makaagham na pagpapaliwanag hanggang sa nagpalabas ng isa pang teorya sina Charles Darwin at A.R. Wallace noong 1858. Pinag-ibayo ni Darwin ang pagpapaliwanag ng kanyang aklat na Origin of Species noong 1859. Ayon sa teoryang ito, tila isang hagdanan ang pinagdaanang ebolusyon ng tao, kung saan ang nagsilbing pundasyon ay ang ninunong malabakulaw at ang mga modernong tao na tinatawag na Homo sapiens ang nasa pinakatuktok. Tinawag na hominid ang mga kabilang sa pamilya ng bipedal primate mammal na kinabibilangan ng pinakamodernong tao. Ang silangang bahagi ng Africa ay pinaninirahan ng iba't ibang uri ng mga hominid. Ang mga ito ay hinati ng mga dalubhasa sa tatlong pangkat: Ardipithecus ramidus, Australopithecine, at Homo. Ang Ardipithecus ramidus ay hango sa wika ng Afar, Ethiopia, na Ardi na nangangahulugang floor at ramid nang ibig sabihin ay root. Tinataya sila na may taglay na katangian ng chimpanzee at tao. Ang Australopithecine ay hango sa wikang Latin na nangangahulugang southern ape. Ito ay nagtataglay ng magkaparehong katangian ng tao at bakulaw. Sila ang sinasabing mga ninuno ng makabagong tao. Gayunpaman, ang Homo na nagmula sa salitang Latin ay nangangahulugang tao. Sila ay may mas malalaking utak at may kakayahang makalikha ng mga kagamitan. Nang dumating ang mga sinaunang tao mula sa kontinenteng Africa sa Asya, ay nabuo ang mga uri ng pamayanan na kalaunan ay tinawag na sibilisasyon. Ang salitang ito ay nanggaling sa salitang Latin na civitas, nang ibig sabihin ay syudad, at civilis na nangangahulugang ng mga mamamayan. Kung gayon, ang sibilisasyon ay ang masilimuot na pamumuhay sa lungsod. Sa kabilang banda, ang kabihasnan naman ay isang terminolohiya ng mga Pilipino sa higit na mataas na antas ng pamumuhay. Batay ito sa salitang ugat na bihasa na ang kahulugan ay eksperto o magaling. Kung gayon, ang kabihasnan ay pamumuhay na nakagawian at pinipino ng maraming pangkat ng tao. Sakop nito ang mga pamumuhay batay sa lungsod at maging hindi batay sa lungsod. Maliban sa pamumuhay, kasama rito ang wika, kaugalian, paniniwala at sining. Para sa karagdagang impormasyon,
Pag-aralan ang chart ng yugto ng pag-unlad ng pamumuhay ng mga unang Asyano. Dito nagtatapos ang ating unang aralin. Paalam!